This portion is brought to you by Frank Luch Enterprises Incorporated and in part by Bio Research. 10 taon pa lamang nang mamulat sa kakaibang kakayahan ng mga kalapati ang tinaguriang TDV ng Racing Pigeon Sports na si Tommy De Vera. Nasa bubong ako na sa rooftop, may umikot na 5 kalapati. Nakuha ang atensyon ko, nakita ko na lang talaga pumunta sa isang kulungan. Pumasok, na-intrigue ang mind ko na mag-alaga ng kalapati dahil doon. Sabi ko, natuturuan pala. Hindi ito nagtuloy-tuloy, pero 20 years after ay sumabak na siya sa racing. Racing na ang harapin ko, kaya kailangan ko ng magandang pundasyon. Kaya pinuntahan ko yung kababata ko, yung nung 10 years old ako, nakilala ko na si Ben Tan Lee. Siya una kong mentor, bales. At nang pagpunta ko sa bahay niya, sabi niya gano'n, tama-tama pare ang dating mo dahil patigil na ako. So lahat ng mga champions niya, mga 8 ibon yun ang pinamana niya sa akin at doon din ako nagsimula. Sa unang breed ko pa lamang ay nagkaroon na ako ng overall placer. Kundi ako mismo gumawa nung kulungan, kinonsider ko yung kaya kong linisin at kaya kong alagaan. So hindi kagad madami ang aking ibon, mga 8 lang. At doon ko lang pinaikot-ikot yung aking bloodline hanggang sa ma-develop ko yung sarili kong line. At sa kanyang pagsabak, ito ang mga hindi makakalimutang tatak TDV winning sa Kalapati Racing. Ang hindi ko makalimutan ay yung una kong ibon na ang pangalan ay Surigao. Pero ang una siya ay Tacloban champion siya. Solo winner siya ng auction. Actually, 2 lang ibon na dumating noon dun sa club namin. 2 young bird lang at 2 old bird. Ang nangyari noon, dumating ibon ko na yun sa overall champion siya, solo auction. Tapos yung tsuhin niya, nanalo naman sa old bird. So back to back yung aking ibon. At after that, overall champion na siya. Gusto na siyang bilhin lahat ng mga kalaban. Pero the following week, inilabang ko pa siya ng Surigao. Madalit sabi, tapos na sana yung karir niya as a young bird dahil Surigao ay special race. Pero sinali ko siya at nag-luck siya ron. So yun ang tinawag ko na Surigao. Yun ang una kong natuwa ako nagsimula ako sa mga long distance. At ang isang hindi makalimutan ay yung na hanggang ngayon ay kinikilala ng mga magkakalapati na hindi pa na-break, ay yung 4 na taon akong sunod-sunod na nagpa-uwi ng San Francisco Leyte. 1996, second place ako. Tapos 2 lang umuwi noon sa club. 1997, ibon ko lang umuwi, solo winner ng San Francisco Leyte. Magkapatid sila. Tapos yung pangatlong taon, 1998, nag-second na naman ako. Mga 3 lang ang umuwi na naman sa club. So madalit sabi, ismas lagi ko, konti lang umuwi. Pero taon-taon meron ako. So ang challenge sa akin ay ilaban uli yung nanalo na ng San Francisco Leyte na talagang hindi ginagawa yun ng mga fanciers dahil talagang napakagandang achievement na yun para sa ibon. Nung inilaban ko siya 1999, nag-champion siya. Mahigit 1 orasan lamang niya dun sa sumunod na kalapate. Sa dami ng achievements na ito, hindi pa rin naiwasan ang paglayo ni TDV sa kanyang pagmamigrate sa ibang bansa. Pero ang puso para sa pagkakalapati ay di nawala. Yung pag-ibig, pagmamahal ko sa mga kalapati, ay hindi nawala yun. Pagpunta ko doon, ang una kong hinahanap, yung mga magkakalapati sa Canada. At nakita ko naman sila, nagkaroon kami ng group. Bagamat may club din doon na sinalihan ako. Kakaiba talaga ang Pilipinas. Talagang masaya, marami kang kaibigan, at ang pagkakalapati ay talagang tumaas ng gusto. Pagpunta ko doon, dala-dala ko yung memory talaga ng kagandahan, ng pakisamaan dito sa Pilipinas, pagkakalapati, yung pagkakasama-sama ng mga tao na meron lamang mithi, maging magkakaibigan at magtulungan sa pagkalapati. Sinundan naman ako ng mga fanciers dito through Facebook at marami akong followers doon na madalas ay nagtatanong-tanong paano pag-alaga ng kalapati at sinasagot ko din lagi sila. Kaya kahit di ako nakita dito ng karamihan, kilala pa din nila ako. Kaya nung bumalik ako rito ay bibigyan ako ng homecoming at masaya ako na nakikita yung mga Facebook friends ko na magkakalapati na nakita ko in personal. Tunay na napakaganda ng sport na ito at nagkakatulong-tulong. Sa pagbabalik ni TDV, marami pang dapat abangan sa kanyang mga tips na mapapakinabangan ng mga kalapatids. So mga kalapatids, abangan ninyo ang pagbabalik ni TDV dito sa Pilipinas upang maglaro ulit. Abangan nyo po sa ating alagang kalapatids ang pagbabalik ni TDV at mga tips pa sa ating pag-aalaga nang sa ganun yung papaganda natin ang ating pag-aalaga ng kalapati at maiayos natin kung paano tayo mananalo at manatiling nagpapanalo ang ating mga kalapati. This portion was brought to you by Frank Luch
Enterprises Incorporated and in part by Bio Research.